Magandang araw sa inyo. Tayo po ay narito sa puno ng mangga at tayo po ay mag-uusap ng ilang bagay tungkol sa kalusugan nating mga kalalakihan. At kapag tayo ay umidad ng 40 pataas, minsan ay nagkakaroon ng mga pagkakataon na kinakantyawan tayo ng iba sapagkat ang sabi ay medyo humihina na daw tayo sa kama. Pero kapag tayo ay malusog ang pangatawan, ang isang lalaki, kahit yan ay umidad ng 60 o pataas pa, kapag malusog ang kanyang pangatawan ay hindi siya mapapahiya kahit sa panahon na mangailangan ng kanilang asawa sa kama, sa inyong higaan. At ang problema ng marami ay hindi alam ang ilang mga pamamaraan kung paano palulusugin at pasisiglahin ang ating pangatawan, lalong-lalo na kung pag-uusapan ang ating kalagayan at kakayahan sa sexual sa panahon na tayo ay nagkakaroon na ng pag-edad, tumataas na at talagang tumatanda na, kumbaga, sa edad lamang. Dapat sa edad lamang at hindi sa ating mga kakayahan. Edad lamang ang tumatanda sa atin. At makikita natin kahit sa mga kasaysayan sa Biblia o kung saan man ay may mga pagkakataon na ang isang lalaki ay makikita natin na masigla pa ang kakayahan sa sexual kahit na mahigit 100. Makikita natin yan sa Biblia at minsan nga ay 300 taon ay nagkakaanak pa yung mga sinaunang mga tao. Sa ngayon ay napakahirap na magkaanak ang isang 90, 80 o di kaya mga 80 anyos, minsan ay wala ng kakayahan. At ano kaya ang mga sikreto para tayo po ay mapasigla natin ang kalagayang ito bilang isang lalaki? Ang sikreto talaga, mga kaibigan ko, ay dapat magawa natin na laging maganda ang sirkulasyon ng ating dugo. Ang unang dahilan bakit tayo ay nakakaranas ng problema sa sex ay sapagkat masama ang sirkulasyon ng ating dugo. Ano-ano ang mga dahilan ng pagsama ng sirkulasyon sa dugo? Ang una, kapag barabarado ang iyong ugat, maraming bara, at nagkataon na yung mga ugat sa ating kasilanan, sa ating pagkalalaki ang medyo nagbara-bara. Yung daloy ng oksihina, yung oksihinang ginagamit doon, yung tamang dami ng dugo, kapag ito'y nagkulang, ay magiging dahilan yan ang tinatawag nating erectile dysfunction, yung walang kakayahang tumayo, yung ating commander, sapagkat walang tamang dami ng dugo at walang tamang dami ng oksihina na dumadaloy doon. Kaya ang isang dahilan ay yung mga baradong mga ugat natin. Para mapanatili nating walang bara ang ating ugat, at ang tamang dami ng dugo at oksihina ay masusuklay sa mga bahagi ng ating katawan, lalo na sa pagkalalaki, ay kinakailangang iwasan natin ang mga matatabang pagkain. Lalong-lalo na ang mga mantika o mga tabang natutulog talaga sa ugat. Yan yung tinatawag na mga trans fat. Iwasan ang mga matatabang pagkain kagaya ng yung aktual na taba ng hayop. Kapag bumibili ka minsan sa palengke ng karne, ay gustong-gusto mo pang samahan ng taba. Ang maganda nga diyan, kapag nilaga mo isang karne, ay palalamigin mo at lahat ng taba na tumigas sa ibabaw noon, sapagkat pupunta sa ibabaw ang taba, ay itatapon mo. Kahit sa Biblia ay sinabing huwag kang kakain ng taba. Itapon mo yan sa lupa. Yan po'y nakalagay po yan sa Biblia. Sapagkat kapag yan ay kinain mo at magbara yan sa ugat at nagkataon na yung ugat na nabarahan yan ay dun sa pagkalalaki mo, ay nakakaya yan sa iyong misis, sapagkat kapag kinalabit ka ay hindi ka wala kang magawa.
kahit anong gawin ay narumansa ay hindi tatayo si commander, ay medyo pupulaan ka ng iyong asawa. Buti sana kung pulaan ka lang, ay may mga pagkakataon na kung talagang naghahanap ay natukso sa iba, ay mas malaking problema. Kaya yung mga baradong ugat ay dapat nating gagamutin. Ano ho? Dapat ay hindi tayo kakain ng mga pagkaing magdudulot ng pagbabara ng ating ugat. Ang isa pang dahilan kung bakit nangyayari yan ay yung mga pagkipot ng ugat. Ano? Bakit ba kumikipot ang ugat ng isang tao? Kapag siya ay mayroong mga karamdaman kagaya ng diabetes. Yan. Kumikipot ang ugat, kaya yung supply ng dugo at ng oksihina sa isang parte ng katawan ay kulang. At bukod pa, pag ikay may diabetes, bukod pa dun sa kumipot ang ugat mo, ay lumalapot din ang iyong dugo, na ang dugo mo ay walang kakayahang magdala ng maraming oxygen. Isang dahilan yon kaya nagkakaroon ng erectile dysfunction. At kinakailangan pag napansin mo, nagpa-check up ka at nakitang medyo tumatas ang sugar mo, ay dapat magamutin mo na kagad ito. Yan, pwede kang uminom ng mangustin, serpentina, chlorophyll, iwasan ang mga masukal na pagkain. Pero dapat alamin mo na kasi pag may diabetes ay nagkakaroon din niya ng pagbaba ng asukal dahil sa kakulangan ng sugar na kinakain mo. Kaya dapat pwede kang kumain ng kahit 6 na beses na kunti-kunti lang sa maghapon. Basta sa maghapon ay sigurado ka na hindi bumababa yung asukal mo. Yan ay komplikasyon ng sakit sa lapay. Kaya yung diabetes, isang dahilan yan ng erectile dysfunction. Dapat po nating gagamutin po yan. Ayan pong una, pagandahin po ang daloy ng ating dugo sa ating mga ugat. Alisin ang bara. Kung may mga karamdamang nagpapakipot ng ugat, kapag stress ka, maring mag-constrict din ang ugat mo. Iwasan yung mga bagay na yan para tayo po ay manatili na maganda ang sirkulasyon ng ating dugo. Isang sekreto yan na mayroon kang magandang kakayahan sa iyong pagkalalaki. Yan, hindi ka mapapahiya sa iyong girlfriend o sa iyong asawa. At ang isa pang problema, bakit humihina ka sa kalagayang sexual? Unang-una, kapag umidad na ang isang tao, isang lalaki, ay bumababa na rin ang paggawa ng kanyang katawan ng mga hormones. At isa sa hormones na nagpapaganda ng ating kakayahan sa pagtatalik ay yung hormones na tinatawag na testosterone. Itong testosterone, kapag bumaba na ito, ay medyo mawawalan ka ng gana sa pagtatalik. At yung katigasan ng iyong commander ay mababawasan na rin. Kaya kapag ikay nagkakaedad na, sisikapin mo na ang iyong katawan ay nananatili na nakakagawa ng mga hormones. Lalong-lalo na kung pag-uusapan ang kakayahan sa pagtatalik ay itong hormones na testosterone. Yan. Kinakailangan po yang laging nasa tamang level sa iyong katawan. Kapag bumaba yan, mawawalang gana sa pagtatalik ang umpisa hanggang sa si commander ay lagi nang parang pagod. Hindi na siya makatayo at lagi na lamang nakalungay-ngay. At sa panahon na kailangan mo si commander, kahit anong gawing kalabit mo ay hindi talaga makatayo siya, ay malaking problema ito. At ano ang mga gagawin mo para yung testosterone ay manatiling maganda ang level nito, tama ang level nito sa iyong katawan. Kapag kapag talagang mababa, pwede kang magkaroon ng mga suplemento na magpapataas ng iyong testosterone. Ang mga halimbawa niyan ay halimbawa itong tungkat ali. Merong mga produkto ngayon na mabibili ka. Baka sabihin naman nag-a-advertise tayo, no?
may mga produkto tayo na mabibili na mayroong sangkap na tinatawag na tungkat ali. Ah, ito bagang tungkat ali, parang ito ay Malaysian ginseng, no? Sa ibang pangalan. Yan ay parang pilantus ang dahon yan, tapos yung ugat ang ginagamit para magpataas ng level ng testosterone ng isang lalaki. Kaya nga pag ikay nakainom ng mga inuming may tungkat ali, ay wag lamang masasagi si commander ay nagagalit na. Yan. No, sapagkat tumataas ang testosterone mo. At wag kayong matutukso na talagang uminom ng mga pampabuka ng ugat kung ikaw ay mayroong sakit sa puso na umiinom ka na ng gamot sa puso. Sapat kalimitan sa mga gamot sa puso mo na ay pinapabuka ang mga ugat. At kapag pinabuka ang ugat mo, kaya nawawala ang hypertension at gumaganda ang tibok ng puso mo sapagkat gumanda ang sirkulasyon ng dugo. Ngayon ay kapag ikaw ay umiinom na ng para sa puso mo na yun ay pampabuka ng ugat, iinom ka pa ng Viagra na pampabuka ng ugat, ay masyadong lalaki yung ugat at baka hindi makaya ng iyong puso yung sobrang pagbaba ng dugo mo. Yan. Yung pressure ng dugo. Anong mangyayari? Atakihin ka sa puso. Ang maganda ay wag yung mga ganong gamot kagaya ng mga Viagra, kundi humanap ka na lamang ng mga supplement na pampataas ng testosterone, lalong-lalo na kung mayroon kang sakit sa puso. At sisiguraduhin mo na kapag ikaw ay makikipagtalik na ikay may sakit sa puso, ay huwag yung masyado kang napapagod at masyadong nagtatrabaho. Mas maganda yung partner mo na lang ang magtrabaho para hindi ka napapagod. At yun nga, yung mga pangpataas ng testosterone ay nandyan na yung sinabi ko kanina, tungkat ali, maka, at marami pa kayong mahahanap na iba pang mga supplement. Yung gamot sa kidney mo at saka sa prostate na supalmeto ay makakatulong din yan sa mga bagay na yan. Kaya yun ang una. Pangalawa ay mga pagkain na sariwa. Yan. Hilaw na pagkain. Meron kang purong katas ng gulay at prutas at 70% ng pagkain mo ay hilaw na nagpapalusog ng lahat ng organ mo, na kahit tumatanda ka na ay ang mga organ mo na naglalabas ng mga hormones ay pa rin, yang talagang normal pa rin sa kanilang pangsyon. At kapag nangyayari yan sa iyo sapagkat maganda ang iyong mga pagkain, mga pagkain magpapasigla talaga ng iyong pangangatawan, ay matagal bago kahit ikaw ay yung sa iba 40 ay mababa na ang testosterone, ikaw ay 60 na ay ayos pa. Ayos pa ang iyong hormones na yan. At sila'y nahihili sa iyo. Bakit yan ay magsi-70 na tigasin pa? Sasabihin ng iyong mga kakilala. Ay may hili sila at sasabihin ay, anong sikreto mo, kumpare? Bakit ganyan ang nangyayari sa iyo? Hindi nila alam ay napakaingat mo lamang sa mga pagkain. Ang pagkain mo ay pangpanusog ng iyong pangatawan, pagkain mabilis mag-multiply yung iyong mga selula, yung magkakaroon ng mabilis na mitosis. Sapagkat sa katotohanan, kaya ikaw ay mabilis tumanda, ang dahilan niyan ay sapagkat ikaw ay nagkukulang na ng mga bitamina at mineral sa katawan mo. Hindi na isusupply ang mga pagkain ng selula, kaya sila ay mabilis dumami, mag-divide, o tinatawag na mitosis. Kapag mabilis mag-divide ang mga selula mo, nananatili kang itsurang bata pa kahit sa matandang edad na. Kaya nga ang sabi ko kanina, ang tumatanda lang ay edad, pero ang katawan ay hindi masyadong mabilis sa pagtanda. Kapag ganun ang nangyayari sa iyo,
pati yung mga function ng mga organ mo, ng mga organ na lalabas na mga hormones kagaya ng testes, ano, ay yung mga testosterone na ilalabas para magamit ng katawan mo ay normal pa rin. At sa ganung mga pagkakataon ay kapag sa panahong pangangailangan na lalo pa pag bata pang asawa mo, ano, ikaw ay 70, ang asawa mo ay magka-40 pa lang, aba ay talagang kanyan, mapanganib na hindi tumatayo si commander. Hindi naman lahat ng babae ay sinasabi natin na matutukso. Pero may mga pagkakataon na isang dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay yung natukso ang isa. At kung ang may problema ay lalaki nga at hindi maibigay ang pangangailangan, ay baka matukso, baka matukso, at kapag natukso ay magkakaroon kayo ng suliranin. Kaya ang ating napag-aralan ngayon ay mga simple lamang, mga ilang tips lang ito. At marami pa tayong malalaman ng mga tips sa mga susunod na araw. Kung paano palulusugin ang katawan natin at pananatilihing gumagana ang ating katawan kung pag-uusapan ay sexual. Hindi tayo mapapahiya sa ating girlfriend, hindi mapapahiya sa asawa, at mananatiling ang pagsasama ay napakaganda. Yan. Ang una nating natalakay, ulitin ko, ay gamutin at iwasan ang gamutin ang baradong ugat at umiwas sa mga pagkaing magdudulot ng pagbabara ng ugat, sapagkat ang mga baradong ugat, yun minsan ang dahilan ng erectile dysfunction. Mga sakit na nagpapakipot ng ugat. Gamutin ka agad yan. Kapag nakikita mong nauuwi ka sa ganung sakit na pwedeng maging dahilan ng erectile dysfunction, gagamutin mo kaagad yan para manatili na ikaw ay talagang nagpapangsyon si commander. Yan. Pangalawa, pag bumababa ang hormones na testosterone, pwede kang mag-supplement ng mga supplemento na nagpapataas ng level ng testosterone na natalaki natin. Nandiyan yung tungkat ali, nandiyan ang ginseng, nandiyan ang maca, nandiyan ang supalmeto na nakakatulong din yan. At kumain ng mga pagkaing magpapanatiling bata para yung function ng ating mga organ ay manatiling normal. Ang pagtanda ng ating katawan dahilan sa mabagal na mitosis, yung pagdi-divide ng selula para manatiling bata ang katawan natin, isang dahilan yan na yung mga selula ng mga organ ay umuunti din, at kapag umuunti na rin, katunayan ay may panahon talagang lumiliit na rin yung mga organ na yan, ay mayroon na yang problema. Nagkakaroon na po tayo ng problema. Sa ganyang mga pagkakataon, kinakailangan po ang pagkain natin ay siguradong magpapalusog ng mga selula ng ating katawan, at pag malusog ang ating selula, yung mitosis, yung pagdi-divide ng selula para manatili ang tamang dami ng bilang ng selula ng ating katawan, ay ito po ay magpapabata at magpapaganda ng funksyon ng lahat ng organ ng ating pangangatawan. Dalawa lang po ang ating tinalakay ngayong araw. Sa susunod ay tatalakay pa tayo ng iba. Ano po ang sabi ng Biblia? Ang inyong katawan ay templo ng Espiritu. Ang ating katawan ay templo ng Diyos. Dapat po nating ingatan ang ating pangatawan. At ang katibayan na hindi mo iniingatan ang iyong katawan ay maaring makita sa kawalan ng kakayahan ng isang lalaki na makipagtalik sa kanyang asawa. Yan. Pinabayaanan mo ang katawan mo, nagbarang ugat mo, kumipot ang ugat mo, bumaba ang level ng testosterone mo, ng hormones mo, marami pang sakit kapag yung ibang mga hormones ay bumaba ang level nito. Kaya may mga sakit na dumarating, indikasyon na pinabayaan mo
ang iyong katawan. Kaya sabi doon, ang ating katawan ay tahanan ng Diyos, dapat nating mahalin. Yan po yung nakalagay po yan sa unang Korinto Kapitulo 3 at unang Korinto Kapitulo 6. Nakalagay po yan na ang ating katawan ay dapat nating ingatan sapagkat ito ay tahanan ng ating Panginoon Diyos. Sa umagang ito, sana po ay nagdulot sa inyo ang kaunting pananalita na inyong narinig na may kinalaman sa kalusugan ng isang lalaki na tumatalakay sa pagtatalik, kakayahan ng pagtatalik. Sana po ay tayong mga lalaki, kahit umiidad na, kapag kinailangan ng partner sa buhay, ay atin po silang napaglilingkuran. Sa umaga pong ito, sa araw na ito ay magandang araw sa inyo at sana'y pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos.